na tayo ng ating programa at makakausap naman natin mula sa City of Dasmariñas Travel and Tours Association o CDTTA, si Ms. Maria Fe Cantillo Rofule, ang presidente ng CDTTA. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Isang mapagpalang umaga from our association and CDTTA. Okay. Salamat po sa invitation, ma'am. Okay, George. Okay. Magandang umaga po, Ma'am Maria, at welcome po muli sa Growing Places. Ma'am, yung una po namin tanong kung gusto po namin malaman kung kailan at paano po nabuo itong CDTTA, ma'am. Yung association po namin, yung maliit na association namin na CDTTA po ay nagsimula noong 2023. Medyo bata pa. Yeah, opo. Actually, 2 years in the making pa lang po. And we were invited by the city government of the City of Dasmariñas to form a small association para po magkaroon ng isang komunidad na talagang magpo-focus po para matulungan ang promotion naman ng syudad naming maliit dito po sa Cavite. Ayun. So, sabi niyo, Ma'am Maria, medyo maliit. Ilan po ba yung mga miyembro? Actually, as of now, Ms. Rayan, we have about 47 members dito po sa City of Dasmariñas Travel and Tours. Kaya ko po nasabing maliit kasi bibihira po yung ganitong mga association sa local level. Karamihan po kasi is regional at saka national. Okay. Pero yung 47, marami na rin yun. Marami na yan. Oo. So, paano sila makakasali? Ma'am, ano ba? Maria ba o Fe ang pwede namin tawag sa'yo, ma'am? Sige, Ma'am Fe na lang, Fe. So, Ma'am Fe, paano ba makakasali kung merong gustong sumali sa inyong asosasyon? Opo. Ma'am, ang requirement po namin ay dapat sila ay legitimate na travel agency within the City of Dasmariñas. Kailangan registered sila, meron silang DTI or SEC, meron silang business permits, at saka syempre kailangan nagbabayad po ng taxes. So yun po yung tatlong major considerations po namin. Basta ang priority po namin, mga taal na taga Dasmariñas. Ayun, oo, kasi para makatulong din sa mga trabaho, siguro magkaroon ng trabaho, no? Opo. Mga travel agencies po within the area, kasi po siya, mas maganda na we really can build specific na travel agencies focusing naman sa promotion ng syudad namin maganda. Oo, George. Opo. Kanina, damali po ni Ma'am Maria po na 47, medyo maliit pa para kay Ma'am Maria po, kay Ma'am Fe, So ano po yung tinitingnan po natin na parang goal po natin na mapataas ang bilang ng mga member po ng City of Dasmariñas Travel and Tours Association, ma'am? Sir George, actually, we are not doing yung aggressive na membership. Kasi sinasabi ko nga kanina, bago pa lang yung association namin, what we're doing is really strengthening muna yung aming asosasyon kasi naniniwala kami, kapag nakita nila na maganda yung goal at saka objective namin, definitely hindi na kami kailangan mag-recruit, kundi lalapit na sila. Kasi sir, in terms of the association, compared with different associations kami kasi, it's more on strengthening at saka professionalizing yung travel agencies sa mismong Dasmariñas ang aming pinaka-objective. So, ang sinashare namin sa mga members namin, kung hindi pa sila DOT accredited, yung organization mismo namin ay tutulungan sila para ma-accredit. That's one. And at the same time, kasi po, ang gusto namin, talagang may screen, dahil alam niyo naman ngayon, medyo talamak ang mga online na nag-iikaya. Pero sir, wala silang legal entities. Yun po. So, kahit na hindi aggressive yung membership namin, we see to it muna na maayos ang loob at makuha yung kanilang yung trust. Kasi hindi naman po, hindi kasi mabilis or hindi madali ang mag-manage din ng association. So gusto namin talagang legitimate ang membership namin. Medyo strict po kami sa screening. Kasi pag meron lang isa, 'di ba, na nakasuhan or na nagkaroon ng kaso, 'di ba, lahat ng miyembro ng asosasyon pwedeng masali, 'di ba? Correct. Actually, that's the number one trust po namin. It's to really help
develop yung trust sa mga travel agencies within the area. Kasi tama nga po. Kasi in terms of scamming ngayon, napakadami, medyo madami. Isa po yan sa nagiging concern namin sa industry. Totoo. Ma'am Feg, sabi nyo kanina gusto nyo kasi i-promote yung Dasmariñas City, no? So, sa ngayon, usually ano ba yung pinopromote ninyo na mga destinasyon, ng mga travel agency natin dyan sa Dasmariñas? Opo. Ma'am, share ko lang, no? When we first started the association, alam namin si Dasmariñas ay hindi may kukumpara sa different communities or destinations. Kasi we don't have yung that much of the natural resources kasi patag siya. Ang karamihan po sa amin is mga industrial zones. And ang may pagmamalaki namin, kami po ay university hub dito sa Cavite, kung saan napakarami naming mga different branded na universities. So doon po kami ngayon nagfo-focus. So in terms of educational tours, university tours, tsaka industrial sites, yun po yung aming pinopromote. Pero when we started yung yung association, ang tinignan po na namin, isa sa unang tinignan namin, ano ba meron talaga si Dasmariñas? And from there, we were able to develop something that's not ordinary na ginagawa ng isang travel agency. So, mamaya po, if I have the time, I really want to share. Kasi when we tried to do roaming, assessing the different government center sa Dasmariñas, nakapag-develop kami ng isang napakagandang city learning tour wherein ang focus namin na turista, hindi muna tagalabas, kundi mismo residents of Dasmariñas. Okay. So it's something that's different compared po sa ginagawa ng ibang mga ginagawa ng ibang travel agencies. Kasi there's something that we are really proud of pala of our city. Na kapag nagawa or na-experience nila yung tour na yon, we're very sure after the tour, they will be very proud Dasmariñas. Ayun. So, dapat pala yung mga pakilala muna dun sa mga local, yung mga yung mga pwedeng puntahan, ng mga destinasyon. Anyway, mamaya, Ma'am Fem, meron lang tayong ilang mga paalala. Babalik po tayo maya-maya para naman alamin. Kasi sa Dasmariñas, di ba, marami din dyan yung mga farm, di ba? May mga farm tourism ba dyan? Yung historical places, di ba, na pwede nating i-promote sa mga travelista natin, sa mga turista natin. So mamaya, yan po yung ating aalamin. Ma'am Fed, dyan lang po kayo, ha? Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.